May masa tayo! Sabi mo, mag-bypass na tayo! Ba't ka naman na? Sabi mo, makakain pa tayo ng lulunok pa tayo ng baboy malaki! Buhay pa pala siya. Hello mga kapatid, good morning sa inyo at kakagising ko lang, yes. Meron nga pala akong ikukwento sa inyo about to doon sa may vlog nila Kuya Yuki and Kim doon sa may YP nila. Ito yung vlog namin ng isang araw, yung araw na pupunta kami sa event, then biglang dumating si Daisuke. Kasi nga daw makikipag-TikTok siya sa akin at saka namimiss niya na rin yung kapatid niya na si Saidi kaya dadalawin niya. Alam niyo ba mga kapatid, wala namang problema eh. Kung pumunta siya dito, pabalik-balik kasi hindi naman sa akin to. Wala akong karapatan na pigilan siya pumunta dito. Dahil hindi naman sa akin tong Malik's house. Tsaka isa pa, wala namang problema sa akin kung makikipag-TikTok siya sa akin or banding-banding ganun. Kasi, why not, diba? Di naman ako ganun kasikat na tao para mayabang na ayoko. Diba? Kasi sino ba naman ako, diba, para tumanggi? Wala naman problema talaga dun eh. Ang kaso nga lang talaga, inis na inis ako sa kanya kasi dahil sa mga nalalaman ko na pinagsasabi sa akin ni Ate Susie. Alam niyo ba mga kapatid, ang daming sinasabi sa akin ni Ate Susie nun about kay Daisuke, na pinagsasabi daw ni Daisuke about sa akin. Kaya ako, syempre, naiinis ako. Bakit ganun siya? Wala naman akong ginagawa sa kanya. Tsaka, pag pumupunta siya dito, parang ang ganda-ganda ng ano niya, ng image niya, like, ang bait-bait niya, kawawa naman siya, ganito, ganyan. Tapos, nagulat lang ako dun sa mga pinagsasabi ni Ate Susie sa akin. Na si Daisuke nga daw, sinasabihan daw kaming ang pangit daw ng bahay namin. Tapos, bukod daw sa sinasabi ni Daisuke na ang pangit daw ng bahay namin, sinasabi daw ni Daisuke na kaya siya makikipag-TikTok sa akin, is gagamitin daw ako ni Daisuke. Kunyari lang daw na gusto ako ni Daisuke, pero yung totoo, paglalaruan niya lang yung feelings ko. At bukod sa paglalaruan daw ni Daisuke yung feelings ko, sinasabi pa daw ni Daisuke na ang baho daw ng kilikili ko at bukod daw sa mabaho yung kilikili ko, ang itim-itim daw. Basta, ang dami kong nalalaman kay Ate Susie na sinasabi sa akin ni Ate Susie na mga pinagsasabi daw ni Daisuke. 'Di ba? Sinong hindi magagalit sa mga ganong bagay? Like, hindi pa naman tayo masyadong nagkakasama tapos nilalait-lait mo na ako, nilalait-lait mo na yung buhay namin. Ikaw nga, naawa ako sa'yo kasi parang yung bahay niyo tsaka bahay natin parang, yung buhay natin parang same situation lang. Tapos ikaw gaganunin mo ako, lalait-laitin mo ko. Yun yung dahilan kung bakit umiiwas na po ako kay Daisuke. Dahil dun sa mga nalalaman ko kay Ate Susie, sa mga pinagsasabi sa akin ni Ate Susie. Kaya, yun yung ako masisisi mga kapatid kung bakit ganun ako kay Daisuke, kung bakit masungit ako sa kanya. Kaya tuloy tuwing inaaya ako ni Daisuke mag-TikTok, imbis na okay lang sa akin, parang ayoko na, ganun. Kaya kung makikita niyo yung mga TikTok ni Daisuke, parang napipilitan ako doon or something. Opo, napipilitan ako kasi hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, kung gusto ko ba o ayaw ko. Kasi gusto ko dahil okay lang naman, wala namang problema makapag-TikTok. Pero parang ayaw ko kasi dahil nga doon sa mga nalaman ko. Yun lang mga kapatid. Thank you!